Hello, good evening sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Aton pag-istoryahan na ang ining aton topic subong. Actually, this is a violation of barangay officials on tupad. Ha? Ang unang pag-istoryahan naton, isa sa mga subtopic naton, ining mga ghost or fake beneficiary. Before to magpadayon, ari anay, no? Engineer Rumi Albaw, kag welcome kamo sa aton nga programa Barangayan. Oras subong is 10:06 sang gabi, no? February 21, 2026. Arang mga number na to na nga pwede nyo matawgan para kwento-kwentuhan tayo dito sa aking programa. No? So, welcome kamo sa ating programa, Barangayan. Ialbaw mo aksyon laban sa mga bisit, abusado at oportunista. Ialbaw mo. Okay. No? So, ari, gaistoryahan natin. Inisubong is series number 5. No? 005. Kag ang topic natin is all about tupad. Violation sa mga barangay officials on tupad. Grabe. Interesting ini kaya ang pinaka-importante ini bilang mga serbisyo sang gobyerno dapat makalabot gid sa pumuluyo. Kag sa aton mga pag-research ang mga barangay officials damo gli sing mga kagarukan nga ginahibo, mga corruption or mga violation sang mga barangay officials sa programa sang gobyerno nga tupad. Before ta magkadto sa una naton nga example or una naton nga senaryo, ari anay mamati ta anay sa halin sa aton nga sponsor. May family history ba na kamo sa diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. Ang PCO, yung may D3. Mga butika. Ialbaw mo. Dali kita sa aton nga programa. Sa liwat, ang aton nga pinaka main topic, this is all about sa tupad. So, isa ka subtopic naton is ghost or fake beneficiaries. Amo ining mga mostly mga violation sang aton nga mga barangay officials. Una sa tanan, wala ta di maginatumod ang mga barangays. Ining aton generic ini. Kaya sa akon nga pag-obserbar, damo ya sing mga barangay officials nga naga-violate ini. Kapitan ka man, mga kagawad ka man dira, or somebody abi, like for example, SK chairman, kag secretary treasurer, aton ina diri dayawon sila sang ilang mga kagarukan, mga friends and relatives. So, ari istoryahan ta sa una, ining about sa ghost or fake employees, mga friends and relatives. So, una sa tanan, istoryahan ta ini about ang ining inflated nga payroll. So, may mga senaryo kita sinadri, mga friends and relatives. Una nga senaryo, nga pag-istoryahan naton, sa ginambal na naton, amo ini, ang inflated nga payroll. Inflated nga payroll. Isa-isaw naton. Are, kung imo lang taon, may mga senaryo kita sinadri nga itag sa about sa inflated nga payroll. Ang barangay, may report sila, may ara nga 40 katupad workers, ini senaryo halimbawa bala, kag amuni musti, na ginaplastar ta sa atong mga tagparamati para maintindihan nila
kung nga ang may ara sing violation ang mga barangay official. So, ang barangay nag-report na may ara ka 40 katupad workers mag-obra for 15 days kay emergency nga programa ina isang duli nga ihatag sa mga barangay, mga friends and relatives. Ang kakatabo, 25 lang ka mga workers or beneficiary ang actually nag-obra. Ang 40 na, ang 25 lang nag-obra, ang 15 ka mga ngalan are fabricated. Gina-fabricate lang sa mga barangay official. So mag-forward sila dito sa payroll, 25 at 40 gid ay completos recados. 40 ka mga beneficiary, pero sa likod gili sina ang 15 fabricated ina. So anong ginahimo sa mga barangay officials? Ginakuha nila gali ang para dito sa 15. Kaya nga fabricated ghost gali mga friends and relatives. 15 ka ghost na beneficiary, ginapirma-pirmahan nilang payroll amuning dako nga sibuyas Bombay, amuning dako nga korupsyon kay may kumikita. Sino-ayhan ang kumikita sinadre. Sa ginambal natin, wala ta may ginatumod ng mga barangay official sinadre. Pero kung mag-react man sila, di tawag sila dire nga hindi na amo ang gakatabo sa barangay. Tawag sila dire, pakilala sila, ka-interview ta. Kag medyo ilustoryahon ta mga constituents nila anong gakatabo? Kaya actually, mostly sinigilty mo na din mga kapitanes kag mga barangay official mo. So, may mga legal basis. So, ginambal natin, ini nga senaryo, may 40 kangalan, di may payroll na. Ang kapitan, may mag-apply na mo. Pag nag-apply sila, 25 lang nag-apply, pero sang nag-obra na, ang gina-interview nila, 25 mo lang katao. Ay may plano ang barangay na 15 ghost beneficiary. Pagka-ghost, like for example, may ang kada isa abi ka-beneficiary sa 15 days nga operation. 15 days or 10 days. May ara 10. Ang na mo, depende na sa sa schedule. Pero sa ginambal ta, may ara din nga 15-day na emergency employment program ang duli ginhatag na sa barangay. After nga mag-apply ang barangay, apply ang barangay, 40. So, pero ang gin-recruit nila sa dalom, ang mga beneficiary nga naka-apply, 15 lang, 25 lang, ang 15 ay ghost na mga beneficiary. So, kadto sa bulsay ang 15 ghost beneficiary. Like for example, kada ulo, abi, 5,000. 5,000 times 15, dako man. 5,000 times 15, ka mga ghost, dako man ang nabulsa So, paano na sa ba? Sige, tunga-tunga mo sang barangay kapitan, treasurer, sekretary, kag mga kagawad. Dras la kumikita mo. Okay, may mga legal provision ina diri nga ang violation. Kay may mga legal provision mo, mga friends and relatives. Una, Republic Act 3019, Section 3A, misappropriation of public funds. Di public funds na mo, kintagaan ang barangay, or may ara nga payment sa payroll. Di kundi 40 gini nag-alabot. Pero gali, atong 40, 25 lang ya ang 25 lang ya ang legal or legitimate nga mga ngalan. Ang 15 ti ghost. So, anong hambal sang layi? Kung ginahimo na,
misappropriation of public funds. Ikaduha nga violation, Republic Act 6713, Section 4 and 5. Violation of integrity and accountability. Friends and relatives, may violation ang mga barangay official nga nagahimo sinang senaryo. Ha? May mga violation. So, amo ning ginaplastar ta. Permi mga friends and relatives. Okay. Ano pa? Nga mga provision ang gin-violate mismo sa mga barangay official. Diaryo, revised penal code, mga friends and relative, estafa. Estafa kay nga, wala mo yung ginatag ang worth na 40. 40 ka mga tao, 25 lang niya ang nakakadto sa tao. Nagkadto sa bulsaya, 15 gid ang mga beneficiary sa tag 5 mil, dako man. Dako man mga friends and relatives. Pauntab lang calculator ta. Okay. So, ang kwan sina, kung i-calculator mo sina, ang 15 times 5, sample na 5, may ara nga 75,000. Ang nabulsa imbes nga 75, ang total na isang 40 katao, 40 katao, pila? 4 times, 40 times 5, 200,000. 75,000 nagadto sa bulsa out of 200,000. So, violation. Amo ni siyang mga corruption, mga violation sa barangay, sa mga public officials, mga friends and relatives. May corresponding man ini nga mga penalty, mga friends and relatives. Ialbaw mo. May mga corresponding man ini nga mga penalties. Ano mga penalties nga corresponding sa sini nga violation, mga friends and relatives? Okay, adto kita penalties, imprisonment ina kung madakpan, like for example, may nagreklamo, ginkaso na pamatud-an nga guilty ang amo nga public official, imprisonment 6 to 20 years. Mga friends and relatives, tag-estafa. Di estafa may corresponding man nga penalty. Republic Act 3019, estafa, mga friends and relatives. Kadua, restitution of misappropriated nga funds. Butsing ganon, ibalik mo na iya. Ang worth 70,000, sample lang na, 70,000, ibalik mo na. 75,000. Ibalik mo na. Kasi nung mo ibalik, dito sa duli wala mo nakuan mo, wala mo ginsweldo sa tao, kundi ginbulsa mo. Ano pa mga penalty? Mga friends and relatives. So, ang mga penalties ini, imprisonment. Ang restitution of misappropriated nga pundo, which is actually 75,000. Tapos, administrative dismissal and the permanent disqualification, mga friends and relatives. Luoy man ta sini sa mga guilty, sa sini nga kuan ko badakpan. Tigaling wala akong kaisa sing maisog bilang magreklamo. Mula na mga friends and relatives. Wala si may reklamo, nyati kun wala reklamo, wala kaso. Pero iniya ginahatag ko lang at tip. Nga amo ni mostly nga mga ginahimo sa mga kapitanes. Ginahimo sa mga upod ang treasurer, upod ang sekretary, tag-upod man ang mga barangay kagawad. So, amo ni ang mga katabo. Mga friends and relatives. Ialbaw mo. Aksyon laban sa mga bisit, abusado at oportunista. So, dapat naton hibaloon. Ang pinakatuyo kasi na dire to educate ang mga pumuluyo.
educate man natin ang mga barangay official kay basi makuan man sila bla magtahap-tahap sila ang ilang nga move kung kaysa controlled na kay nga baw imprisonment gali ni 6 to 20 years ina ko may nagreklamo grabe na kuan nga inaway sa barangay grabe na nga paghingabot sa mga nagreklamo kung ikaw isa ka constituents kay may right na mga constituents mo sa paghibalo. Supposed to be, ining mga ngalan nga 40 mga friends and relatives, i-posting ini. Pag-posting na dito, sa barangay niya, amuni ang mga gintugutan nga mag-ubra. Amuni ang mga nag-apply nga gintagaan gin-allow nga mag-ubra for 15 days. So, dapat i-posting na to. Di mabalaan lang na, kung may ghost employee, kaya nga, niya ba, wala kuya kabaton, kung nadistabi yung ngalan mo to. Tapos wala ka kabaton. Gali kay ghost gali gingamit lang ang ngalan sang mga individual dira para makumpleto ang 40. Pero in reality, 25 lang gidya ang pwede makakuha sing sweldo halin sa duli mga friends and relatives. So, damo sini ang mga ang mga faktor kung naan nagkakatabo ini. Kaya tungod wala transparency mo. Wala man nila gina-post. Dito sa ilang bulletin board, kung sino nga mga tao. Imabal, ano na siya? Second batch ka na lang. Wala ka kabaton. Yati, kagawad. Wala man di akong ngalan. Nag-apply man ko to. Yung second batch ka na lang. Kasi may mag-abot ng natupad program or AX or any nga mga ayuda halin sa gobyerno, sa sunod ka na lang. So, muning mga gatabo, mga friends and relatives, ay dako gid ini nga Sibuyas, Bombay. Ialbaw mo. Okay, so ang una na to nga example, actually is Ialbaw mo. inflated payroll. Para sa 40, 25 lang ang ginbayad, ti ang 15 naging bulsa. Diin nga bulsa nagsulod ini mga friends and relatives. Ibaloon ta Ibaloon ta, pamangkuton nyo ang inyong mga opisyalis. Ang inyong kagawad, pamangkuton nyo. Inyong sekretary da sa barangay, pamangkuton nyo. Ang treasurer sa barangay niya, gaya kamibilista, sining mga 40 ka mga tao, kay di moment gani nga hindi sila maghatag sa listahan, buti nga nun may anomalya na. May anomalya na. So, tips lang na nato na sa mga pumuluyo, tips naton sa mga barangay official na dapat dahan-dahan. Kay dako-dako bula sang sang penalty. Ang penalty nga daano, imprisonment kung may magkaso, kag mabalaan nga ang 15 gali ginbulsa nila. May mga ghost nga mga beneficiary, 6 to 20 years nga imprisonment. Para makita na sa Republic Act 3019 entitled estafa. Ibalik mo ang 75,000 pero makahuluya ina. Kaya nga makuang ka, ma-headline ka sa mga lokal nga mga radio station ngay amugali na ang barangay dao, pinabulsa nila ang tupad, ang programa sa gobyerno, wala gakadto sa pumuluyo, ginabulsa, ti kahuluya ina. Kung labi naging kung involved ka bala, makahuluya ina mga friends and relatives. So, anong himuon? Apat, likaw-likaw. Kung para sa imo na. Pero kung para na sa tao, iatag sa tao. So, mo nang aton nga advice sa aton mga opisyalis sa barangay, at sa mga pumuluyo nga nakakuan sila, naara sa listahan sila, pero wala mas nakabaton.
Kaya nga dito sila gali na ano sa 15, ang mga 15 ka nga lang nga ghost, dito gali sila na natupaya. But nga nun, ang 15 ka mga ngalan, wala yan nakabaton sing corresponding nga tupad nga payroll, mga friends and relatives. So, mo na aton example number 1, kag isa-isaw naton ini, no? Ma-proceed ta sa sunod nga aton nga episode. This is actually episode number 5. So, proceed ta sa episode number 6, kag istoryan ta sa sunod, ining ikadua nga duplicate beneficiary. Duplicate beneficiary ang number 2 ini nga example naton nga ginahimo sa mga barangay official. Salamat sa inyong pag-upod sa sining nga programa. Kabay ng Diyos magpakamaayo sa aton, maghatag sa aton sing clarity sa aton mga ginahimo. So, salamat. Proceed naman kita sa next nga episode, mga friends and relatives. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!